Hello, good morning mga mga friendships natin, no. Hello, shout out po sa mga friendship natin. Ba-vlog ko lang yung mga bigay sa akin, ayan, no, mga pang-koleksyon. Ito po ay opalized wood na bigay sa akin ni Ate Carol. Yan, ni Ate Carol. Caroline Gayaman, ayan. Ayan ni Ate Carol. Ito po ay opalized wood, ayan. So, ito pa, marami pa to mga friendship, oh. Opalized palmwood bigay po ni opalized palmwood bigay po ni Kuya Winston Awing. Ayan, shoutout po sa iyo. Yan, bigay sa akin, ang ganda, ha. Alright, tapos bali yan pong mga bigay po na yan ay akin pong i-collect lang. Hindi ko naman po sila ipaprocess dahil alam nyo naman po, lagi ko naman pong sinasabi na yung po mga wrap, mas gusto ko sila kaysa doon sa process. Yan. So, ito naman ay opalized wood pa rin. Bigay ni Kuya Winston. Nagustuhan ko lang siya dahil sa kwento o story behind this formation. So, yan po kung napapansin nyo. Ano, dating magkapantayan. No? Yan. Tapos parang gumalaw yung lupa kung saan siya nabuo or na fossilize. Tapos parang na ano siya, yung parang na-dislocate, kumbaga sa buto na-dislocate, and then nag-heal, kaya siya parang ganyan, yan, oh. Yan, crack yan na nag-heal, tapos oh, di ba? Parang na-dislocate siya, then nag-heal sa huli, yan. Hindi siya natuluyan na break. Yan. So maganda lang siyang pang-collect. Pwede naman siyang pang process, pero hindi ko po siya ipa-process. Pang collection lang yan. So, umusad tayo dito. Ito po ay bigay pa rin sa akin. Ay, hindi pala pang process pala to. Sorry. Kasama pala to dun sa ipapaprocess ni Ma'am Lisa. Yan, ibalik natin yan doon. Nalagay natin yan doon sa box. Nadadali na si Antipolo. Ito po ay bigay pa rin sa akin ni Kuya Winston Nawing. Yan. Opalized wood. Pang collection lang po ito. Hindi ko po ito ipaprocess dahil mas gusto ko nga po ang wrap. Ito po ay bigay ni Ate Carol. Yan. Shoutout po ulit kay Ma'am Carol. Yan, oh. Yan. Pang collection lang yan. Hindi natin yan ipaprocess. Lahat po ng pet wood na binigay sa akin na hindi po yan ipaprocess. Yan. Tulad po nitong mga maliliit po na yan. Yan. Bigay lang po sa atin yan ng ating kaibigan sa Kalinga, Apayao. Ay, hindi pala. Magkaiba na pala yun. Magkaiwalay na pala ang Kalinga at Apayao yan. So, ito pa po. Bigay lang din sa atin yan. Oo ba? Ang ganda, oh. Diba? Opalize na opalize ang dating. Shit, napakaganda nito. Yan. Hindi. Kukuha ako dito ng isa lang. Nakabot yun. Titignan ko kung maganda siyang gawing kabot yun, mga friendship. Yan. Kasi meron na po akong mga nagawa noon. Opalized wood din sila, pero super clear, as in wala na po yung wood grains o yung hibla ng kahoy, wala na sila. So ito, yung mga galing ng tabuk, kita pa yung pagiging kahoy nila, 'di ba? So umusad naman tayo dito sa ano. Uy, munti ko nang makalimutan, ang bigay ni Ate Carol. Yan, ang bigay ni Ate Carol. Ito, paborito kong i-collect, mga friendship. O, diba? Yung kitang-kita yung pagiging kahoy niya. Yan. So, i-display ko lang to doon sa aking shop. Hindi ko yan ipaprocess. Diba? So, dito naman tayo sa mga napulot namin. Kasi, ano, kahit pa paano, nakapulot pa rin tayo. Diba? O. Pisa natin dito. Yan, o. Oh, di ba? Ganda. Para siyang braceted, di ba? Braceted na green jasper. Pero, hindi ako sure kung talagang braceted ba siya or moss agate. Kasi pagka tinignan dito, may pagka-moss yung part na yan. So, pagka po ito i-slice, tsaka lang natin malalaman kung ano talaga siya. Di ba? Nagustuhan ko lang siya kasi doon sa spot namin, sa pinupuntahan namin sa Bulacan, ay wala pong mga ganitong klase ng bato. Diba?
Ito ay napulot naman ni Mrs. Pupunasan ko lang para hindi tumutulo. Ayan oh, white moss. White moss agate mga friendship. Yan. So magiging slice niya mga friendship ay puro pa ganyan, 'di ba? Para lumabas yung pagka-moss niya. 'Di ba? Alright. Ang galing-galing talaga. Yan oh. Shoutout po sa mga estudyante ko diyan sa Kalinga, yan, sa Tabuk City. Yan oh. Yan oh. Ito yung una ko napulot mga friendship na pinapanalangin kong musagit din. Yan o. Clear yung part na yan. Yan o. Clear yung part na yan mga friendship. Tapos may agit sa gitna. So siguro nga panalangin natin. Sana nga ay moss agit mga friendship. Kasi yun ang gustong gusto ko talaga magkaroon. Yung ibig sabihin meron tayong moss agate pero yung po puro bigay lang. Yan. Puro bigay lang. Siyempre mas maganda pa rin yung mas maganda pa rin talaga yung yung sariling pulot ba, yung ako mismo yung makakakuha ng sarili kong stone. Yan. So ito po ay ganun din. Ganun din sila. Kaya nga excited na ako pumunta ng workshop ko at hiwain ko lahat ito. Hiwain ko silang lahat. Yan, hanggang sa makahanap tayo ng talagang napakagandang moss agate, di ba? Yan o. Ito po mga agate na puti. Kinuha ko na lang din para hindi naman din maging zero balance yung ating maikling oras ng pag-rock hound. Yan. So yan, puting agate. Hindi natin masasabi hanggat hindi natin i-slice ay hindi natin masasabi kung ano ang laman yan. So, marami pa to. Yan, oh. Yan. Karamihan po nito si Mrs. ang nakakuha. Yan. Yan, oh. Parang moss nga. Di ba? Oh. Sana nga ni mga friendship. Ito talaga sigurado ako. Moss to. Kamukha to nung bato ni ni Sir Algodon Galgo, di ba? May mga green na yan. Pagkatama yung pagkaka-slice, talagang mapapalabas mo yung moss niya. Pero kung slice ka lang ng slice at pabara-bara ang gagawin mo pag-slice, hindi mo mapapalabas yung moss na pattern, di ba? Kaya yan, lagi ko sinasabi, wag kayong cut ng cut, wag na slice ng slice. Hahanapin nyo yung part na mukhang maganda at mapapalabas nyo yung ganda ng stone, diba? Siyempre, pagka pabara-bara kayo, siyempre mawawala yung ganda ng stone kung slice lang na slice, diba? Sa halip na mapaganda mo yung slab mo ay papangit. Ito ay appreciated na hindi ko alam. Kasi sa totoo lang, napakaraming stone po sa Kalinga na hindi ko kilala or hindi ako pamilyar. So ito, base sa kanyang itsura, kasi pagkaganto ang bato, appreciated yan, di ba? Hindi lang natin kung anong appreciated siya. Appreciated na just pagit ba or char. Malalaman pag na-slice na. Yan. So, dito naman tayo sa purple. Diba? Bigay po ito ni Kuya Winston Awing. Yan. Wow! Ube halaya mga friendship. Ube halaya. Oh my gosh. Yan o. Diba? Ubing ube. Yan, kukuha lang tayo ng isang sample dito sa bandang dulo. Diyan tayo kukuha ng sample. At yung malaking part ay pang display ko lang. Hindi ko yan ipapolish. Diba? Kahit anong pilit sa akin talaga, hindi ko talaga ipapolish pagbigay. Diba? Mahilig kasi ako sa mga wrap. Ayan. Diba? Agit siya na puti. Pero kung ganito, kung dito mo siya i-slicein, mukhang may kakaiba pagka ganito. And so, ang gagawin ko i-slice dito mga friendship ay
hahatiin ko muna sa gitna, then slicing ko rito, di ba? Tingnan natin. Abangan nyo na lang sa mga susunod na araw, mga friendship. Sa ngayon kasi hindi ako makapunta doon kasi wala akong blade. Kaka-order lang natin sa Shopee, sa Temu at Lazada, di ba? Lahat ng klase. Ayan, oh. Kasi meron pong mga tools na wala sa Shopee, na meron naman sa Lazada, na wala sa Lazada, na meron naman sa Temu. Yan, so dapat kumpleto ka ng mga online selling platforms. Yan. So ito po ay opalized wood pa rin. Yan, pang collection lang natin yan. Ito po ay bigay ni Ate Carol, yan oh. Pag walang banding, siya po ay Chalcedony. Pero pag may bandings, tulad dito, wala naman siyang bandings sa Chalcedony yan. Pag may bandings agad, ang formation naman na ang tawag sa formation na ganito na flat ay fortified. Oh, may agad siya. Ayan oh, hindi lang kita sa camera oh, pero sa personal kita yung may hue. Hindi siya kitang-kita talaga. Oh, fortified agad to mga friendship. Friendship pala, sorry. Ayan oh. Agit na maliit, 'di ba? Yan, pag hiniwa yan dito, mukhang may something. So kaya kahit maliit yung part na may agit, kinuha ko pa rin. Yan. So ito pa yung mga maliliit na mga bato. Ito bigay pa rin to ni Ate Carol. Yan. Hindi kakaibang formation na meron dito sa ilalim eh. Nakalimutan ko lang kung ano ang tawag dito. Yan, search ko na lang mamaya and then i-comment ko na lang sa ating comment section. Yan. So ito po ay hindi natin masasabi kung agit ba siya or Chalcedony dahil may balat pa. Yan. Ito po ay white agate. Milky white agate. Yan, milky. Kasi pagka sinabing milky talaga yan. Yun, diba? Agit pa rin. And then, sa Bulacan, walang green jasper. Meron man, pero hindi siya gem quality. Hindi gem quality ang mga green jasper sa Bulacan. Sa bandang Rizal, sa Montalban lang po ang meron na pang-process ng mga green jasper. Yun nga lang, madalang. Pero sa Kalinga, napakaraming green jasper. May chrysocolla pa. Ayan oh. Green jasper from Kalinga, mga friendship. Diba? Diba? Kulay green na jasper. Ayan oh. Malaking green jasper to, mga friendship. Binasag ko lang kasi masyado naman mabigat yung aming dala. Yan, so meron pa tayong mga yan, green jasper pa rin to, mga friendship. Basahin natin. Green jasper pa rin yan. Find the missis yan, mga friendship. Green jasper. Yan, sa mga gustong umorder, meron na po tayong green jasper na available. Ayan. Ito rin po ay green jasper. Yan, green jasper pa rin siya, mga friendship. Pero ito po, gagawin ko siyang teacup. Alam niyo yung teacup? Yung lagayan ng kape. O yung tasa. Tasa. Gagawin ko siyang tasa. Kasi umorder na rin ako ng panggawa ng mga mangkok, panggawa ng baso na gemstone. Diba? Magle-level up tayo, mga friendship. Hindi lang tayo carver, hindi rin tayo lapidary. Magiging na rin tayo yung gumagawa ng mga stoneware ba. Diba? Mas maganda yung maraming alam kaysa dun sa konti ang alam. Ito naman iniisip ko kasi tinapyasan ko po, hawig siya ng Zambales jade. Diba? So, ito, uunahin ko talagang slicing to pagdating ko sa shop dahil kamukha talaga siya ng Zambales jade.
So, ibig sabihin, kung halimbawa positive nga, nakatulad siya ng Sampales Chain, maswerte ang mga taga-Kalinga, di ba? Madali lang naman itong malalaman kung talagang ano to, pagka na-slice na. Tapos, i-check ko yung hardness niya. Kasi, kung manghuhula lang tayo or mag-a-assume tayo na yung bato natin ay yun na yun mismo, bad yun mga friendship. Kaya dapat, i-check pa rin natin yung hardness ng bawat stone. Para malaman natin kung ano talaga yung ID niya or kung ano yung, di ba? Kung ano talaga yung pangalan. Kasi kung mag-assume tayo, pangit yun. Kailangan talaga positive na yung ID mo ay tama talaga, di ba? So, ako naman din, aminado din naman ako mga friendship na hindi naman lahat ng bato ay kilala ko. Kaya nangyayari, pag ako meron akong hindi alam na ID, ay nagtatanong-tanong din naman ako sa mga geologist, yung mga licensed geologist. Yan. So, ito po ay bigay lang din sa akin. Nung first day ko sa Kalinga ay sumama kami na bumili ng tinapay. And then, sa tapat nung bakery, ay may nakita akong bato na nakausli sa lupa. Yung malaking part niya ay nasa ilalim, kaya hinukay pa ito ni Kuya Winston. Ayan. So, ang ID po nito ay yellow red jasper na brecciated. Yan. Oh, 'di ba? Parang 'di ba? Oh. Parang may something talaga sa kanya. Malalaman natin talaga kung anong tunay na ID nito kapag na-slice na. Yan. So, ito naman ay fossilized coral, bigay pa rin po ito ni Kuya Winston Awi. Ayan. So, sabi ko sa kanya, marami akong fossilized coral sa aking shop. Puro agatized din yun. Pero siyempre, mas maganda kung meron tayong remembrance mula sa Kalinga. Diba? Meron na tayong fossilized coral na galing Kalinga. Yan. Hindi ko po ito ipaprocess. Papantayin ko lang yung ilalim para siya ay makatayo. Diba? Yan. Kasi ito, bigay pa rin to ni Ate Carol. At ito po ay bigay ng lolo ni Mrs. yung pinuntahan namin sa Ipil. Yan. Yan. So, ito po ang lahat ng aking stone, mga friendship. Yan ang aking mga stone. Mostly po ay possible mosaic. Suspected pa lang sila. Hindi pa ako sure kung talagang mosaic ang mga yan. Kasi, hanggat ang bato ay buo at may balat, hindi natin pwedeng sabihin na yan na yun. Diba? Hindi natin pwedeng i-assume na yun na yun. Kailangan na muna natin siyang i-slice. And then, kuhanin ng hardness kung gaano ba siya katigas. Ayan. So, babaliktarin ko lang yung camera kung try kong baliktarin yung camera kung po pwede. Wait lang. Ayaw mabaliktad ng camera natin mga friendship. Yan. So, yun lang po mga friendship. And then, antayin ko lang dumating yung aking mga in-order sa Temu, sa Lazada, at sa Shopee. At tayo ay pupunta na sa workshop. Yan. Ay, hindi pala. Meron pa po tayong iniintay na stones mula Kalinga. Personal pong nadadalhin dito nung tatay ng ating estudyante. Yan. Shoutout po sa inyo, Mr. Lamawin. Ayan, magpapagawa po yan sa akin ng maraming. Ayan. Yan, shoutout din po dun sa unang umorder. Yan, si Madam Lisa at si RJ. Shoutout po sa inyong dalawa. Yan. Diba? Yung pasuko na ako, tapos biglang dumating yung grasya. Diba? Muntik na talaga akong sumuko sa lapidary, mga friendship. Kasi, kumbaga sa pagka kukunti ang iyong budget, hindi po pwede yung ganitong business, diba?
kailangan marami kang kapital para makapag-start ng gemstone business. Diba? So, ayun lang. Bye-bye!